Sa bayan ng Siquijor may isang minahan na matagal nang inabandona dahil sa mga trahedyang naganap dito. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang magkaibigan na naglakas loob tuklasin ang mga misteryo ng lumang minahan. Habang papalapit sila sa minahan, ramdam nila ang bigat at lamig ng mga kaluluwang naiwan. Ano nga ba ang kanilang matutuklasan at anong panganib ang naghihintay sa kanila? Tara na't samahan niyo kami sa nakakakilabot na paglalakbay na ito. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Ako nga pala si James. Nakatira kami sa maliit na bayan ng Siquijor, isang lugar na puno ng mga kwentong bayan at mga kakaibang pangyayari. Lumaki ako dito kasama ang aking pamilya at ang aming bahay ay isa sa mga tipikal na bahay na gawa sa kahoy, nakalinya sa makikitid na kalsada ng aming bayan. Si Angelo, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Magkasama kami sa lahat ng bagay, lalo na sa mga kalokohan at pakikipagsapalaran. Si Lolo Tomas naman ang aming gabay at tagapagkwento ng mga lumang alamat at misteryo ng aming bayan. Ang kwentong ito ay nangyari noong bata pa kami, noong hindi pa kami masyadong mulat sa mga panganib ng mundo. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Angelo ng basketball sa bakuran, lumapit si Lolo Tomas. "James, may alam akong kwento na hindi niyo pa naririnig," sabi niya habang nag-aayos ng kanyang salamin. "Ano po iyon, Lolo?" tanong ko habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Tungkol ito sa minahan na matagal nang inabandona," sagot ni Lolo Tomas. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang pabulong na tono. "Minahan? Bakit po inabandona?" tanong ni Angelo halatang interesado. "May mga trahedyang nangyari doon," sagot ni Lolo Tomas. Ang kanyang mga mata ay lumalalim habang inaalala ang nakaraan. Habang lumalalim ang gabi at nagsisimula ng magtakip silim, naramdaman ko ang kakaibang lamig na dala ng hangin. Alam kong ito ang simula ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Isang gabi, nagkukwentuhan kami ni Angelo sa harap ng bahay. "James, gusto mo bang hanapin ang minahan?" tanong ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. "Sige, pero kailangan nating mag-ingat," sabi ko, naalala ang babala ni Lolo Tomas. "Baka may mga multo doon." "Multo? Baka naman kwento lang yan ni Lolo," sabi ni Angelo, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Huwag kang mag-alala, James, kaya natin ito," sabi ni Angelo. Tinatapik ang aking balikat. "Alam mo naman na matagal ko nang gustong malaman ang totoo tungkol sa minahan." Sa gabing iyon, habang naglalakad kami pa uwi, ramdam ko ang halo ng excitement at takot. Alam kong hindi na kami maaaring umatras. Maaga kaming nagising kinabukasan, handa na sa aming paglalakbay. Dumaan kami sa lumang simbahan ng San Isidro. Ang mga kampana nito ay nagbabala sa amin. Habang naglalakad kami sa kagubatan malapit sa Ilog Pasig, naramdaman ko ang mga aninong sumusunod sa amin. "James, naririnig mo ba yan?" tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Oh, may bumubulong mula sa mga puno," sagot ko. Pinipilit na hindi magpakita ng takot. Pero hindi tayo dapat magpadala. Patuloy kaming naglakad. Ang distansya sa pagitan namin at ng mga anino ay nagbabago sa bawat hakbang. "James, malapit na tayo," sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Sana nga, Angelo. Pero pakiramdam ko'y malayo pa," sagot ko, napapansin ang pawis na tumutulo sa aking noo kahit malamig ang hangin. Habang papalapit kami sa minahan, lalong lumalakas ang kutob ko na may masamang nangyayari. Ngunit sa kabila ng takot, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Alam naming wala nang atrasan. Pagdating namin sa minahan, naramdaman ko agad ang matinding takot at masamang presensya. Ang paligid ay tahimik, waring walang buhay. "James,
Tingnan mo to, sabi ni Angelo. Itinuturo ang mga sirang helmet at kalawangin na kagamitan. Ito ang mga palatandaan ng trahedya. Ang daming nangyari dito, Angelo. Nakakatakot isipin, sabi ko habang tinitingnan ang mga sirang kagamitan. Habang binabaybay namin ang loob ng minahan, naramdaman ko ang bigat ng madilim na kasaysayan nito. James, nararamdaman mo ba yan? Tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. May kakaibang hatak ang lugar na ito, sagot ko. Ang aking mga hakbang ay nagiging mabigat. Kailangan nating mag-ingat. Biglang may lumabas na anino mula sa loob ng minahan. Dahilan upang kami ay tumakbo ng mabilis pabalik sa bayan. Takbo, James, sigaw ni Angelo. Halos hindi kami makaligtas sa hindi kilalang panganib. Pagdating namin sa bayan, hingal na hingal kami. Alam naming hindi na kami babalik sa minahan, ngunit ang takot ay nanatili, pumapalot sa aming isipan. Sa kaligtasan ng aming bayan, nagkasundo kami ni Angelo na hindi na pag-usapan ang aming karanasan sa minahan. James, hindi na natin dapat balikan yon, sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Makalipas ang ilang taon, habang nagkakape kami sa isang Starbucks sa bayan, biglang ibinunyag ni Angelo ang isang bagay na matagal na niyang tinatago. James, may nakita akong aparisyon sa loob ng minahan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko, ang aking puso ay bumilis ang tibok. Anong itsura niya? Isang minero na puno ng sugat, sagot ni Angelo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Simula noon, kinukulit ako ng paniniwalang darating siya para sa akin. Biglang may malakas na hangin na dumaan. Nagdala ng malamig na presensya mula sa minahan. James, nararamdaman mo ba yan? Tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Oo, nararamdaman ko, sagot ko. Ang aking mga mata ay nag-aalab sa takot. Alam kong hindi pa tapos ang kwento. Kinabukasan, nalaman ko mula kay Aling Sonia na si Angelo ay kinuha ng mga abuhing kamay mula sa isang sinkhole sa kanyang tahanan. James, ang kaibigan mo, si Angelo. Kinuha siya, sabi ni Aling Sonia. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang balitang ito ay nagpapatunay sa pinakamasamang pangamba ni Angelo. Hindi ko akalain na totoo ang lahat. Bulong ko sa sarili ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Patuloy ang pag-iral ng bayan ng Siquijor, ngunit ang alaala ng minahan at ng mga kakilakilabot nito ay nananatili, ibinubulong sa mga taong naaalala pa. James, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Lolo Thomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pinagnilayan ko ang karunungan sa mga salita ng aking Lolo Tomas tungkol sa pagkakakilanlan at pagkaalam sa sarili upang makatakas sa kadiliman. Lolo, tama kayo, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Ang minahan ay nananatiling isang misteryo, isang paalala ng mga lihim na hindi dapat muling galawin. James, huwag mo nang balikan ang minahan, sabi ni Lolo Thomas. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Alam kong kailangan kong pakinggan ang kanyang payo. Ang moral ng kwento, huwag basta-basta susubok sa mga misteryo ng nakaraan, lalo na kung puno ito ng trahedya at panganib. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga aninong sumusunod sa inyo.